Ngayon pong hapon, buksan po natin Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, tayo po ay babasa ng 2 talata simula sa verse number 12. At ito po ang ating aaralin. Okay, tayo po tumayo at ating babasahin ang Philippians chapter 2, simula po sa verse 12. Verses 12 and 13. The Bible says, "Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure." Okay, so ito po ating title, Working Out Your Salvation. In other words, meron kang kaligtasan, your part is to exercise it or work it out. And so, pag-aralan po natin ito ngayong hapon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong ginawa sa aming buhay. Niligtas mo kami, binago mo kami sa maraming paraan. And it is our duty to use the seed that had been implanted into our hearts na mapalago ang buhay pananampalataya na ngayon ay aming taglay. So Panginoon, tulungan mo kami na makita na meron kaming magagawa, meron kaming kapangyarihan upang maging matapat, makapaglingkod ng maayos. Ang buhay na ito ay patuloy mong ginagamit at tulungan mo kami na ipagamit din naman ang aming mga sarili upang ang iyong kapurihan ay matanyag. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral ngayong hapon, and I pray that you will be the one to teach us and inspire our hearts na gawin ang mga bagay na ito. At ito, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. You may be seated. Working out your salvation. Now, these words were addressed to the people of God. Hindi ito binigay sa mga hindi ligtas. So, when Paul said, work out your own salvation, you have a salvation to work out. Para bang sabi, i-work out mo yung muscle mo para magka-muscle ka. May muscle ka na. But it needs to be worked out. So kung tayo ay naligtas, meron tayong kailangan gawin. Now, to prove that this had been given to believers, tingnan niyo po ang chapter 1, verse 1. Ang sabi dyan, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints. And so ito pong sulat ni Pablo sa mga taga-Philippi, binigay niya sa mga mananampalataya to all the saints. So maliwanag, ito po ay para sa mga Kristiyano. Verse 12, ang sabi, "Wherefore, my beloved," sa aking mga minamahal, sino yun? Mga mananampalataya. So Paul was writing to these people, to people who are obedient to the gospel. You know, ang obedience will come as a result of our faith. Paano naman gagawa itong mga tao kung walang faith? Di ba by faith, Abraham obeyed? So, in other words, we are talking about isang kumbaga tagubilin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Hindi ito sa mga, o kayong mga bisita, kayo ay magsikap para yung salvation ay mangyari din naman sa inyo. Hindi siya sabi ni Paul. Because, first of all, he was talking to believers. And if you're talking to believers, you're not talking about their salvation. Mananampalataya na sila eh. So, sabi dito sa ating talata, sabi, work out your salvation with fear and trembling. Again, it is not saying to work para maligtas ka. Work to be saved. Hindi yun. Sabi ni Paul, you need to work because you are already saved. At tayong mga mananampalataya, porque ligtas tayo patungo sa langit, di ba tayo maglilingkod sa Panginoon? Dapat nga ngayon tayo maglingkod kasi ngayon, naglingkod ka sa Diyos, mas
Ganun pala kaya pala ang tao nasimba. Dati nasimba ka lang. Ngayon, kung kayo mananampalataya, nasimba ka for a reason, with a purpose. Kaya, itong tagubilin, hindi sinasabi ni Paul, magsikap kayo para makarating kayo sa langit kagaya namin. And so, our salvation, we need to remember, is already complete without working out our part. Kompleto ang kaligtasan. Langit tayo, hindi na natin kailangan dagdagan yung ginawa ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Wala na tayong, wala tayong gano'n. When Christ said it is finished, ibig sabihin, wala na tayong gagawin. Kompleto na tayo kay Kristo. Now, there are two parts to our salvation. Ang ating kaligtasan, may dalawang bahagi. Una, God's work for us and God's work in us. Una, may ginawa ang Diyos sa atin. Kompleto na yon. Ginawa niya eh. Yun yung salvation. Pero meron pa rin siyang ginagawa. Yun naman yung sanctification. Pagka naligtas, pinapaging banal tayo ng Panginoon eh. Gawa't tayo ay narito sa lupa, hindi ibig sabihin, ligtas ka na, pero tapos na ang paggawa ng Diyos. May ginagawa pa rin ang Diyos. Kaya nga tayo nakakagawa ay sa tulong ng Panginoon sa atin. Yun ang ating paniwala dyan. So, alam ba yung kaligtasan? So, yung salvation natin, una, nung tayo naligtas. Because Christ offered a complete atonement. Sa kaligtasan na tinanggap natin kay Kristo, kumpleto rekado na yan. Wala ka nang idadagdag para maging kumpleto pa yan. And so therefore, yung substitutionary work, when Christ died on the cross for you, tapos na eh. Wala ka nang, ano ba bang kailangan doon? Nagbayad na nga si Kristo eh. Tinanggap mo yung bayad, naligtas ka. Eh ano pang gagawin mo? And so, we cannot work out that which is already finished. Parang, sige, tapusin mo, tapos na nga eh. Sinabi ng Panginoon, tapos na eh. Listen to this verse. To him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly. Ang ating kaligtasan is to him that worketh not. We do not work. But believeth on him that justifieth the ungodly. Ang tayo na justify na tayo, napawalang sala. Napawalang sala tayo kung okay na. Wala tayong gagawin. Diba? Pagdating sa salvation ng kaluluwa, wala tayong kailangan idagdag. Okay, naghirap si Kristo, magpepenitensya din ako para kumpleto ang aking atonement. Walang ganun eh. Doesn't work like that. Justification is not by human effort, but it is a free gift. The free gift of God sa ating mga makasalanan. Tinanggap mo yung regalo ng Diyos, kumpleto, wala nang kailangan, ligtas na tayo. Pero yung isang bahagi ng kaligtasan, kasi tatlo yan eh, yung sanctification, meron pang glorification, di ba? Pero yung sanctification is by the operation of the Holy Spirit. Kailan maintindihan natin, tayo mga nangligtas. Ang Holy Spirit gumagawa sa atin, kaya nga nag-grieve siya eh. Sabi ng Holy Spirit, magsimba ka, manalangin ka, magbigay ka. But lahat naman kinontra mo, hindi ako magsisimba, hindi ako maglilingkod. Nag-grieve ang Holy Spirit. Kasi tinutulungan tayo paging banalin. Hindi ba tayo banal eh. Pero sa tulong ng Panginoon, nagagawa natin yung mga bagay na kailangan. And so the Holy Spirit creates in man a new nature. Meron tayong panibagong anyo. Hindi na ito yung dating tayo. Wala, patay na yun eh. Nandito na tayo sa panibagong anyo. Ngunit, yung lumang anyo, may bagong anyo, yung lumang anyo, nandun pa rin. Hindi pa, nagbago lang yung ating buhay, pero may new nature, but the old nature is still there. And so, the seed had been implanted. Yung seed ng Panginoon na nilagay sa ating buhay,
kailangan patubuin natin. We need to work itself out into a tree. Kailangan, yung nilagay ng Panginoong seed, kailangan tumubo siya eh. Kailangan ganun, yun ang kailangan mangyari. So, God worked it in, our job is to work it out. Binigay ng Panginoon sa atin, papunta sa atin, trabaho natin, gamitin natin para paglingkuran natin, para makita. Work it out, what God works in. What God worked in sa atin. Okay, number 1, the means of obedience. The means. Kasi alam mo itong verse 12, when you work out your, kasi iniisip ko, ito may, pwedeng obedience, pwedeng maturity, pero ginamit ko na lang obedience. Kasi when you work out your salvation, it's a form of obedience. Pag ginagamit mo yung binigay ng Diyos para ikaw ay magtagumpay as a Christian, basically obedience, pwede ding maturity. Mas maganda rin, means of maturity. Pero gamitin natin obedience. First of all, you need to work out your own salvation. Huwag mo nang intindihin yung iba. Intindihin mo yung iyong sariling kaligtasan ay, work it out. Now, it's not saying, work for your salvation. Hindi, work out your own salvation. May salvation ka which you need to work. Para bang trabahuhin mo yung kaligtasan mo. Parang gano'n eh. Sikapin mo. Now, again, you cannot work for salvation because by grace, or you say through faith, not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. So, maliwanag, wala tayong, okay, gumawa ka para maligtas. Walang ganon. Now, we are to work out what was worked in. I-work out yung winork in. Now, ang workout, ibig sabihin basically, to bring out from within ourselves into our exterior life. Pag sinabing i-work out your own self, kasi naligtas ka, bring out from within, from the inside, ilabas mo, kumbaga, ipamuhay mo yung kaligtasan na meron ka. Ligtas ka eh. Ay, sabi, ba't ligtas ba yung ano na yan? Pastor, yung membro na yan? Ba't parang wala tayong ebidensyang makita? Hindi, baka ligtas nga, pero hindi wino-work out. Alam mo, ligtas kayo, meron kang ability to work it out eh. Binigyan ka ng Panginoon. In other words, may nilagay sa buhay mo ang Diyos. Kaya nga sinasabi, work out your own salvation. Meron kang sariling kaligtasan, pero kailangan yung buhay mo, palaguin mo. At ang buhay natin lumalago by our obedience. Sundin mo yung sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Kaya, para ma-work out. And so God comes to work in us. So when God comes to work in you, do you then just sit down and do nothing? May ginawa siya sa atin eh. Wala ka bang gagawin kung may ginawa siya? Gumawa siya sa atin para tayong makagawa. Tapos wala kang gagawin. Binigyan ka ng Diyos ng kakayanan, tapos wala kang sisikapin. Binigyan ka ng Diyos ng kabanalan. Mamumuhay ka ba sa kasalanan? Kailangan i-work out mo yung salvation na meron ka. At ang epekto ng biyaya sa ating puso ay turuan tayong gumawa ng tama. Kasi may biyaya na binigay. Alam nga namang ang buhay natin ay, left and right, mali-mali. Hindi. May nagbigay ang Diyos eh. The more biyaya na binigay ng Diyos, the more energetic we should become kasi ang daming binigay na energy. So dapat magamit natin yun for good use. Gamitin natin yun para, di ba? Yun ang ibig sabihin ng verse 12. Work out your own salvation. And now, the lost man cannot work out anything because nothing was worked in. Wala namang ginawa sa kanya, Diyos. Anong i-work out mo? Kung di ka nagtanim ng seed, anong papatubuin mo sa ground? Hindi, walang tutubo dyan. Bakit? Wala namang naglagay ng seed dyan.
ang kaligtasan natin, ang Diyos ay may nilagay na implanted a seed in all of us that are saved. And ang effect niyan, meron tayong magagawa. Alam mo, dati, hindi ka paligtas, hirap na hirap ka magsimba. Ay niligtas ka ng Diyos, binago binigyan ka ng new nature, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa Kanyang salita, tapos ayaw mo na magsimba. Parang baliktad. Parang baliktad, no? Hindi, dapat alam mo, ang effect niyan, if you are a Christian, gaganahan kang magsimba. At pag lumipat ka sa kung saan, maghahanap ka ng church. Kasi, I tell you, ako hindi ko alam kung anong feeling na walang church, pero mahirap. May mga kakilala ko, meron alam ng mga church, walang pastor, ang tagal na. Ay naku, napakahirap. Walang tatay sa church. Imagine, isipin niyo yan. Walang pastor. Ay paano kayo? Sino maglilid sa inyo? Sino magsasabi sa inyo anong gagawin? Diba? So ganun eh. May biyaya na binigay ang Diyos. So kailangan meron tayong, magawa. So again, if you are not saved, you cannot work it out because nothing was worked in. But as a Christian, we can work out a lot of things. Tama? Pwede mong patubuin as a tree, yung pananampalataya mo, yung paglilingkod mo, yung kindness mo, yung patience mo, yung iyong humility mo, di ba ang daming pwede mong palaguin sa buhay na alam mo mangyayari sa atin, babi ng mga Kristyano, ay napakabubuting tao. Ito yung mga tao na parang gusto mong maging kapitbahay. Ganon dapat tayo eh. Habang tumatagal, nababago ang buhay natin because may ginawa ang Diyos at ang trabaho natin is to work out what was worked in. Ang dami. So yung una, you need to work out your own salvation. Kailangan masipag ka. Tingnan mo ang iyong magagawa sapagkat ang Diyos ay naggumawa sa iyo. So kailangan ikaw ay in return ay gumawa. Now, you need to work it out every day. Hindi maaaring, nagsimba naman ako last week, ba't ako sisimba? Araw-araw. Bawat kising sa umaga, pray. Read your Bible. And kaya i-work out mo. Kasi minsan tatamarin ka. Sikapin mo. Di ba? Ano mo, listen, pag ikaw ay nagtapat sa Diyos, ikaw ang panalo. Hindi sila, ikaw. Wala namang ibang di ba, alam mo kung ba't ang tao naging masaya? Kasi tama ang kanyang buhay sa Diyos. Tama mo, wag mo itama ang buhay mo sa Diyos, hindi ka masaya. Dahil mong pera, dahil mong sasakyan, dahil mong pag hindi ka tama sa Diyos, you'll never be happy if you're a Christian. So you need to work it out every day. Every day we fight to be free from sin. Naniwala ba kayo doon? Alam mo, minsan ang problema, akala natin sa sin, yung pumatay, nagnakaw, rape. Hindi, alam mo, yung katamaran, yung pagtatampo. Alam mo, dapat patayin natin yung mga kasalanan na yan. Yung kainggitan, ang dami, and yan ay araw-araw. Huwag nating isipin, yung mga membrong hindi nagsisimba, yung mga yan dapat ay maraming i-workout. Hindi, pero lahat tayo meron ganyan eh. You know what a good sculptor said? Pakinggan nyo to. When he sees a suitable block of marble, alam mo yung sculptor, nakita siya ng marble na malaki. You know what he sees? He believes in his heart that there is a statue concealed within the block of marble. Yan nakikita niya eh. And his job is to take away the other materials na hindi kailangan and unveil this thing of beauty inside that big rock. Ganon yun eh. Now, yun ang ginagawa ng sculptor. Na mga kapatid, you are the block of marble. Titik-tikin mo ang mo eh, para makita si Kristo sa'yo. Kasi hindi namin makita eh. Paano makita si Kristo kung wala kang gagawin? Gusto mo maging block of marble? O yan ang maganda ron. Wala naman maganda ron unless you get some chisel and constantly endeavor to work out the image of Christ in yourself.
Kasi kung hindi mo aayusin ang buhay mo, paano si Kristo makikita? Ang makikita sa'yo, hindi si Kristo, yung isa. Kaya kailangan, ganun tayo. Tayo para tayong marble na kailangan natin ng chisel at, para makita yung kagandahan sa loob ng marble na meron, na tayo lahat yun. Okay? And so, we're like the seed of Israel in Canaan. Alam mo, nung sila'y nakatawid sa Canaan, nandun na sila sa promised land eh. Wala na silang kailangan to escape Egypt. Nandun ka na sa promised land. You don't need to do anything to escape. You are already free. Malaya na sila kay Pharaoh. Nakatawid na sila sa wilderness, tapos na yung mga fiery serpents, because if you're a Christian, tapos ka na sa mga paglalakbay na ganon. You are already free. Kumalaya ka na. So, kung ikaw, hindi ka na parang, teka, ako'y bihag, kailangan ako hindi, nakalaya ka na eh. Now, dito sa ating buhay, si Jesus Christ ang ating Joshua, He is the one in command. He reigns and rules in your spirit. Siya ngayon ang siya gumagawa sa atin. And you are now in the land. But you know what you need to do? Tama illustration na, we need to get rid of all the other nations trying to kill us. Di ba ganun sa Israel? Hindi nila pinatay yung mga nandun. Kaya sila ngayon ang binabanatan. Yan ay larawan ng kasalanan. Kapag hindi mo napalayas yung mga kasalanan sa buhay mo, you will never be free and happy. Ang buhay mo, parati kang guilty. Naku, hindi ako nagbigay. Ninakaw ko yung tithes ko. Naku, hindi ako nagsimba. Naku, hanapin ako ni pastor. Ganyan-ganyan. Hindi ka magiging masaya. Kasi dapat maisip natin, mga kapatid, tayong mga Kristiyano, malaya na tayo. Ang trabaho natin, palayasin yung mga kasalanan doon sa lupang pangako. Kasi kaya tayo hindi masaya. Tamang Israel, hanggang ngayon nakipagpatayan. Masaya ba yon? Tingnan mo sa buhay Kristiyano, tingnan mo yung mga bansa na hindi nila napalayas. Tingnan mo yan as a picture of sin. Kapag hindi mo napalayas yung mga kasalanan sa buhay mo and work out your own salvation, you will never be totally free. Hindi ka mabubuhay ng maligaya eh. Kaya ang Canaan will never be a place of rest until you have driven away all the Canaanites trying to kill you. Yung mga kasalanan na yan ay trying to overcome you. Sinisira ang testimony mo, ang buhay mo, kailangan mapalayas mo yan. So, guess what? May trabaho pang kailangan gawin. May gagawin eh. Kapag ikaw ay tamad na Kristiyano, di ka nagbabasa ng Bible, di ka nagpe-pray, ay wala, mananalo yung mga Canaanites sa buhay mo. Akala mo, ang ganda ng buhay mo, but everybody knows, hindi ka tunay. Kasi, di ba? Saka alam niyo mga kapatid, listen, tagal na akong nagpapastor eh, hindi lahat ng Kristiyano ay na-save. Alam mo, if you cannot work it out, hindi mo ma-work out eh. Alam mo naman dapat mong gawin, hindi mo magawa. Eh bakit gano'n? Kaya I tell you, i-work out natin yan. Now, how do you work it out? At ang sabi, with fear and trembling. Ginagawa ba natin yan? Tayo ba nagsumusod sa Panginoon with fear and trembling? Because nung si Paul ay wala doon, or rather, nung siya'y nandoon, they obeyed Paul. Ay, di ba? Kasi sabi ni Paul hindi ba sabi ni Paul, listen, look at this. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only. Listen, nung si Paul ay kasama nila, walang issue ang obedience kasi lahat sila masunurin kay Paul. Abay, nawala si Paul. Ano nangyari? Abay, wag na tayo magpatuloy. Wala na si pastor. Kanya-kanya na tayo. Parang ganun no? But sabi niya, but in my presence only, but now much more in my absence. Mas higit pa kayo ay, mag-ayos kasi wala ako dyan. Yun siya sabi ni Paul. Madaling sumunod pag nandun yung pastor. Pero pag wala na, yun ang mark of maturity. Ang mark of maturity, how do you behave when the pastor is away?
Kayo ba ay maagap? Sino ba yung narinig ko na, ay wala si Pastor, absent muna tayo. Parang may kausap ako nung minsan. Sabi, wala naman si Pastor, absent muna tayo. Alam mo, hindi maturity yung ganon. Hindi maturity. Kasi sila, alam mo, naging dependent sila kay Paul. Because, Paul was a great man and lahat sila parang, sabi nila, Paul, don't leave us. How can we serve God without you? Sabi lang ni Paul, kagaya nang nandito ako, pag wala ako, ganun din, work out your own salvation. Hindi niyo ako kailangan. Kung paanong nandito ako, kung wala ako, yung pa rin ang gagawin nyo. Just obey God as you did when I was with you. Nung kasama ako ninyo, kung paano kayo sumunod sa Diyos, ganun din naman kayo. Pero, work it out with fear and trembling. Okay, now, with fear, hindi with fear because you're afraid. Baka pag hindi ka nagsikap sa pananampalataya at namatay ka, punta ka sa impyerno. Again, that is not what he is saying. If you are saved, you're not afraid to die lost. Kasi nga, John 10:28, ang sabi doon, I give my sheep eternal life and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So may pangako ang Panginoon, but ikay naligtas, yun ay eternal life. Eternal life does not end. It doesn't end. Walang katapusan. Ang buhay na walang hanggan, hindi matatapos. So it is, anong fear ang sinasabi ni Paul? When you serve God with fear and trembling, with fear to offend a God that is so good to you. Imagine, saktan mo ang Panginoon na napakabuti sa iyo, doon ka dapat natatakot. Isipin mo isang tatay, pinag-aral ka, binilang ka ng gamit mo sa eskwela, tapos lahat paghihirap, tapos parang alam mo yung fear na masaktan mo yung magulang mo sa lahat ng ginawa sa iyo. Yun, parang natatakot ka na baka makagawa ka ng bagay na makasakit sa kanila. Yun naman nasabi. So work out your salvation with fear. You're afraid that God baka makagawa ka ng bagay na maka-offend sa Diyos. It's a childlike fear. Parang yung sa mga bata, natatakot sa tatay niya kasi ayaw masaktan ng tatay. And trembling. Parang ganun di idea, pero with trembling because baka magkasala tayo. As I follow the Lord, baka magkasala, magkamali, ayaw kong gawin. So, yun ang sinasabi with fear and trembling. So, when you work out your salvation or when you obey God, when you do what God says, with fear and trembling. Okay, pangalawa, what is the mark of obedience? Dalawang bagay, positively, negatively. Hindi ko na sinulat kung ano yung mga yun. Pero verse 2, Philippians chapter 2, verse number 2, look at this. Fulfill ye my joy that you be like-minded. Alam mo, ang tamang paraan when ikaw ba talaga'y obedient? Well, positively, when you're like-minded. In other words, have the same mind, have the same faith, have the same love, have the same unity. Kailangan magkakaisa. Di ba? Hopefully, wala naman tayong division or strife in the church. I don't know of any. Pero alam mo, ito yan. Yung be like-minded. Pag may mga tao na hindi like-minded kagaya mo, be patient. Baka naman sila naglalakbay pa lang para maabot yung naabot mo. Be patient with them and intay mo sila. Intay mo sila alam mo, Kristiyano, minsan may mabagal maglakad eh. Di ba pag tayo naglalakad, may mabagal maglakad, may mabilis. So, baka naman naglalakad pa lang, intayin. Okay? Like-minded, verse 2. Verse 3, look at verse 3. Let nothing be done through strife or vain glory. So, huwag tayo daw gagawa ng mga bagay na para bang, mag-sentro tayo dyan sa vain glory. Dapat tayo merong humility. Kung gusto natin maging masunurin sa Diyos, tayo, number 1, like-minded. Pangalawa, tayo ay humble, may humility.
Alam mo, you know where this applies? Usually sa mga taong tumatayo dito sa stage. Kasi dito sa stage na to, buti tayo, konti lang tayo. Kung tayo 1,000, imagine, pag umawit ka at magaling ka umawit ba? You know? Pwede magkaroon tayo ng vainglory. Alam mo yung self-glory. Parang, ay, magaling ako. O kaya hindi lang pag-awit, pagtugtog, pangangaral. Alam mo, may mga tao, ay, ba talagang magaling mangaral? Talagang magagaling. Talagang God has given them the gift. Talagang magaling. So yung vainglory, yung parang you want to magnify your own ability, yung iyong labor and abilities. Dapat hindi ganun. So mark of obedience is like-mindedness, humility, and last, mutual love. Nandi ba yan? But in lowliness of mind, verse 10, let each esteem other better than themselves. Para bang ibig sabihin nagmamahalan sa isa't isa? If you are prospering, see if others are also prospering. And kung hindi, tulungan mo sila. Baka meron kang matutulong. It is the desire to see others have sufficient. Yun yung mutual love. Huwag tayong parang, mahalaga ako'y magtagumpay. Kung kayo hindi magtagumpay, wala akong pakialam sa inyo. Dapat hindi ganun. May mutual na pagmamahalan sa isa't isa. Now, alam mo, kasama dyan yung ganito. If you're wealthy and they are poor, help them. Don't let Christ be sick and you don't visit Him. Don't let Christ be naked and you do not clothe them. Diba? Kung may magagawa ka sa kapwa mo, gawin mo. Alam mo, kung tayo lahat maging ganyan, ay wala nang problema. Wala nang problema. Para tayo nasa langit na. Now, negatively, ano ba ang mark ng obedience? Negatively, verse 14. Tayo natin do all things without murmurings and disputings. Alam mo, sa ating pagsunod sa Diyos, wala dapat murmuring. Alam mo yung murmuring? Murmuring is half-concealed, half-uttered complaints. Or pwedeng sabihin natin sa Tagalog, yung nagbubulong-bulungan, pera naman, ano na naman tayo, magaganito na naman, magbibigay na naman, alam mo yung gano'n, hindi maganda yun eh. Huwag tayong, do all things. Mga bagay gawin natin, walang pagreklamo, di ba? Yan, without murmuring, and yung disputing pagtatalo, pag-aaway. Now, syempre, magkaiba tayo ng idea sa buhay, pero syempre, pinagtatama-tama natin yan. Para tayo magkasundo-sundo. So, pag tayo naglilingkod sa Panginoon, dapat wala tayong ganyan. Negative yan eh. Mark of obedience, walang ganon. Di ba? So, when we obey, it should be quickly and happily. Ang bata, pinilit mong maglinis ng kwarto. Sige na nga, maglilinis ng kwarto. Hindi obedience yun. Ang dapat doon ay makatikim ng konting something. Saka alam mo mga bata, huwag sanayin na sumasagot, reklamo. Abay, wag. Pag sinanay nyo, sige. Ang generation, pinag-uusapan namin, ang generation ay paiba ng paiba. Sabi ko nga, tuturuan natin, gusto ko ituro sa Christian school natin, mahalin ang magulang. Kasi nawawala na yan. Alam niyo kayo mga bataan, dapat i-review niyo ang sarili niyo. Mahal niyo ba magulang niyo? Ako hindi ko makakita eh. Hindi ko makakita doon sa iba sa inyo. Hindi ko makakita yung talagang concern. Kaya parati ko sasabi sa inyo, kami parati na cemetery. Ako lang absent. Marami ang gawa. Pero parati cemetery. Para paano? Dalawin ng magulang. Oy, matagal nang wala. So anyway, wag na ang mga bata pinipilit. Alam mo, sumunod tayo ng gusto natin. Hindi tayo kailangan pagpalain ng Diyos para tayo maging mabuti sa Diyos. Ay, Panginoon, salamat sa pagpapala. Ako'y magsisimba ng simula ngayon at ako'y magbibigay. Mali yun.
yung woman with two mites, she gave both mites because she was faithful. So, wala dapat murmuring sa church or disputing. Wala naman akong alam na nagtatalo-talo. Pero dapat walang ganon. Okay? And then last, the might of obedience. Kaya ba natin talagang paglingkuran ang Diyos ng tapat? I mean, kaya ba natin? Tayo mga tao, nagkakasala, nagkakamali. Ano ang lakas natin para maglingkod sa Diyos? Now, we have help beyond our abilities. Alam niyo, ang Diyos, nung gumawa sa atin ng Panginoon, yun ay nagbigay sa atin ng Diyos ng lakas na higit sa ating sariling lakas. That's why meron tayong kakayanan. Grace dwells in every believer. Bawat mananampalataya ay may biyaya ng Diyos para magawa natin yung mga bagay na gusto ng Diyos na ating gawin. So, in other words, there's a living well inside of you. Meron kang kumbagay bukal ng tubig na naandyan sa iyo eh. Kumuha ka lang ng get a bucket and get some refreshing water because meron tayo eh. Meron tayong ganyan. We just need to keep on drawing water because that water that is coming out from within will never get exhausted. Hindi yan mauubos ang tubig. Hindi katulad sa ating tubig natin parating wala. Pero ang tubig na binigay ng Diyos ay parating bumubukal at walang katapusan. And so meron tayong pagkukunan ng lakas. There's a growing mine of gold that we can use. We can spend all the gold because para ba tayong mina? Kailangan lang, may mina ng ginto, minahin mo lang. Marami kang makukuhang ginto at kayamanan. Tingnan niyo sa verse, look at verse 13. I'd like to show you this. For it is God which worketh in you. Yun yung lakas, that's the might. Gumagawa sa iyo, both to will and to do of His good pleasure. Anong ginagawa ng Panginoon sa iyo? Para magkaroon ka ng will. Ano yun? Desire for holiness. To put sin down. And so bibigyan ka ng Panginoon ng yung kagustuhan gawin yung tama. And bibigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan to do of His good pleasure. Ano yung do? Gives the power to do and achieve victory at pagtagumpay sa pananampalataya. Yan ay galing sa Diyos, hindi sa ating, kasi tayo ay magaling, mahusay, para bagang, hindi yun kasi, okay ang mga yan kasi anak ng mga pastor ang magulang niyan. Okay yan. Wala nang ganun eh. Okay yan kasi yung mga missionary ang Hindi pinag-uusapan eh. Ang ating kapangyarihan sa ating working out your own salvation or obedience is the power of God within us. Na yung kapangyarihan ng Diyos, gamitin mo. Tapitan nyo mag-soul winning ka magkato ka ng 12 hours a day. Kaya ba yan? Of course, ginawa na natin yun eh. Isipin mo, magagawa ba yan? Mga kapatid, ginagawa namin yun sa practicum. Paano tayo mag-akay tayo ng kaluluwa? Magagawa ba natin? Of course. Ikaw lang ang susuko. Ang Diyos hindi pwedeng sumuko sa iyo. Kung gusto mo maging mabait sa kapwa, pwede. Gawin mo. Hindi susuko ang Diyos sa iyo kung para bigyan ka ng biyaya, gawin yung magagandang bagay na gusto mong gawin. Ang Panginoon ay walang problema. Ang may problema ay tayo. Kaya nga pinapaalala ni Paul, work out, yun yung part natin. Work out. Kasi sino ba, anong gagawin natin? Kristiyano na tayo, okay, patungo sa langit. Anong gagawin? Matutulog ka na lang pag linggo. Hindi ka nasisimba. Kasi gusto mo na matulog ka na lang. Hindi ka na. Meron tayong lakas na gawin ang mga bagay na ito. He will give you the power to do the right thing according to His good pleasure. Imagine God will give you the will to will and to do. Ang ganda talata, for it is God which worketh in you. God is working in you. So may ginagawa sa atin ang Panginoon para tayo magkaroon ng tamang willingness at tamang tamang doing.
at willing para sa kanyang mga mabubuting kalooban. Now, last, what if you do not desire to obey God? Naisip niyo yan? What if you do not desire to obey God? Ito sagot, you are not saved. If you do not have that desire, you are simply not a believer in Christ. Because if you're a believer, God will give you that ability to will and to do. Ay, Pastor, I cannot do it. I cannot serve God. I cannot go to church. I cannot give. I cannot pray. I cannot be faithful. Pagka ganon, ang problema ay wala sa kapangyarihan ng Diyos na binigay sa iyo kulang. Ang problema ay nasa sa atin. Kasi sa totoo, nasa laman pa tayo. Pwede tayong tamarin. Pwede, alam mo, listen, kayo mga nasa choir, na-appreciate ko naman kayo, no? Pero alam mo, di ba, nung araw, dati choir member din ako, hindi mo minsan nakatamad mag-practice. Kasi tayo yung hindi nakakaunawa, meron tayong privilege. Imagine meron kang, alam mo pagdating sa langit, baka isip mo, sana ako na lang aawit doon sa choir sa ng mga anghel. Di ba? Ngayon, pwede ka umawit sa Panginoon. Tapos hindi tayo naawit. Kung meron kayong kakayanan umawit, anong iniintay nyo? Kung meron kayo kakayanan magturo sa mga bata, anong iniintay nyo? Kung meron kayong kakayanan, sundin ang mga salita na yan ng Diyos, o ay nasa ng inyong gawa. Di ba? Wala. Pag tayo, di ba, kailangan makita natin, may kapangyarihan na binigay ang Diyos sa atin para magawa ang mga bagay na Kanyang sinabi sa atin. Okay? So, yan po ating lesson. At tayo po tumayong lahat. Let's all stand. Tayo po manalangin, every head bowed, every eye closed. Siguro magandang pag-isip-isipan ang mga puntos na ating nabanggit. Una, pag ikaw ay ligtas na, meron kang responsibility upang gawin ang mga bagay na sinabi ng Diyos. Alam nyo, yan ay araw-araw, and it is not easy because it's a daily battle. But if you do not battle sins in your life, hindi ka magiging maligayang Kristiyano sa iyong buhay. Ikay magiging, you feel always defeated, talo ka, wala kang victory, parating nagtatagumpay ang kasalanan. And that's why kailangan tayo magsikap. Magsikap tayo, sikapin natin na yung kaligtasan na meron tayo ay magtagumpay sa atin at makita si Kristo sa ating buhay. And, with fear and trembling, we try to obey God. Tayo ba ay, maganda rin tanungin, are we like-minded? Tayo ba ay nagkakasundo? Church, tayo ba ay may kababaang loob? Meron ba tayong mutual love, pagmamahalan sa isa't isa? Na gusto natin lahat nagtatagumpay. Pag may nasasaktan, gusto natin lahat sumuporta. Kapag meron bang mga nangangailangan, are we willing to help them out? Are we willing to not complain? Kasi marami tayong magagawa para ang ating kaligtasan ay makita sa ating buhay si Kristo. And don't think that you cannot do it because God already said that He will give you the willingness and the power to do what is necessary according to His good pleasure. So ngayong hapon, panalangin natin ang ating mga sarili. Panalangin natin ang ating pananampalataya kay Kristo na sana ay ma-work out natin. If you have any ill feelings against anyone, dapat siguro ipanalangin mo. Kung meron kang mga pagkukulang sa Panginoon na nalalaman mo, you come to the Lord and talk it out with the Lord tonight. Kung di ka pa naligtas, tanggapin mo si Kristo. Walang dami ng gawa ang magliligtas sa atin buhat sa kasalanan. Ang tanging nakapagliligtas ay if you are willing na tumalikod sa iyong kasalanan, ang Panginoon ay willing na tayo ay patawarin. And so we need to ask the Lord to help us. Tayo pa'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin, pagpalain mo po ang aming invitation. Kami po ay
tulungan mo kami na masikap to work out our own salvation with fear and trembling. With fear because we do not want to offend a faithful and loving God. So tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay makaganap ayon sa iyong mga salita, makita si Kristo sa aming buhay. Tulungan mo kami not to complain about the things that really does not matter. But help us, Lord, to be faithful and humble and loving. Magkaroon kami, Panginoon, ng like-mindedness so that kami po ay magkaroon ng pagkakaisa at maisulong ang gawain sa church na ito. Pagpalain mo po ang mga bisita o sino man na narito na wala pa kay Kristo, tulungan mo po na matagpuan nila ang iyong anak na si Jesus. Sila rin po ay maligtas ngayong araw. Pagpalain mo po ang iyong salita. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Habang lahat po ay nakatuon nakapigit, ngayong gabi, if you'd like to come and talk to the Lord, tayo po ay humiling sa Panginoon na bigyan tayo. Alam mo, minsan ang ating desire is not enough eh. Bakit ganon? Bakit di tayo mag-pray, Lord? Would you please work in me to will and to do of your good pleasure? Panatili sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng willingness to do the right thing. Allow me to serve you faithfully in this area of my ministry. Hindi nga maganda panalangin, Lord, give me the power to be victorious para sa iyo. Mag-akay ng kaluluwa. And God is more than willing to give us the power to do the right thing. But do you want to do the right thing? And if you are not saved, siguro hindi ka magkakaroon ng desire para sundin ang Panginoon because wala sa iyong ginawa pa ang Panginoon. And so kung di ka pa naligtas, tanggapin mo si Kristo. Now, hindi porke tayo ay church member, tayo ay mananampalataya, mahalaga na tiyakin nating mabuti at si Kristo ang ating tinanggap na tagapagligtas. Patuloy po tayo manalangin.